tiniyak ni Vice President Sara Duterte na tuloy ang kanilang trabaho kahit walang ilalaang pondo ang Kongreso sa tanggapan ho ng pangalawang Pangulo. Kumbinsido rin siya na bahagi ito ng panggigipit sa kanya ng mga mambabatas. Mean Corvera sa balita. Narinig din namin na merong defunding, i-defund daw ang Office of the Vice President budget. Narinig din namin na posibleng piso lang ang ibigay na budget sa Office of the Vice President. Handa ako sa Office of the Vice President na magtrabaho kahit walang budget. Hindi nangangamba si Vice President Sara Duterte sakaling ituloy ng Kamara ang sinasabing defund o pagtapyas sa pondong hinihingi ng Office of the Vice President sa 2025. Merong lumabas na press release ang Makabayan Bloc. Sabi nila, may meeting kami. Sa ikatlong bahagi ng media interview ni VP Sara na ipinamahagi sa media, magtutuloy-tuloy at magtatrabaho ang OVP kahit pa maging piso na lamang ang budget na ilaan ng Kongreso. Representative Marco, Representative Rene Ann Matibag. Dahil sa hindi pagsipot sa ikalawang pagdinig ng budget deliberations ng OVP sa Kamara, muling ipinagpaliban ng mga mambabatas ang pagpapatibay sa komite ng pondong hinihingi ng tanggapan ng Vice Presidente. Maliit lang yung opisina namin, maliit lang yung operations namin, kaya kayang-kaya namin na magtrabaho kahit walang budget. Alam naman namin na kapartiyan ng pag-atake, kaya kami, tutuloy-tuloy lang din kami sa kailangan namin gawin para sa bayan. Pero nanindigan si Duterte na bahagi ito ng pagigipit sa kanya ng mga mambabatas. Inakusahan din ng Vice Presidente ang pagdinig sa Kamara na scripted. Hindi raw ang pondo ng OVP ang target na mga ito, kundi ang confidential fund para pabagsakin siya. Kung makikita natin sa kasaysayan, lagi talagang inaatake ang Vice President dahil siya yung tinitingnan ng mga tao na baka magiging sunod na presidente. So lahat ng mga gustong tumakbong presidente ay uunahin nila at atakihin talaga ang Vice President. Kaya huwag sila magpadala sa ingay ng paninira at politika. Naniniwala naman ang Vice Presidente na nasa sentro ng pagsusulong ng impeachment laban sa kanya si House Deputy Minority Leader Franz Castro. Salita na si Franz Castro noong November 2023. Nagsabi na siya, ay pinag-uusapan namin ang impeachment ni Inday Sara. At nagbigay siya ng mga basehan doon sa ipa-file daw nila na impeachment. Kaya tuloy-tuloy lang yan na pinag-uusapan openly dyan sa House of Representatives ang impeachment. Wala pang tugon ang Kamara hinggil sa naturang issue. Pero pangamba ni Senador Ronald Bato de la Rosa, baka magkaroon ng tensyon sa pagitan ng Kamara at Senado. Naniniwala ang Senador na hindi tatapyasan at ibibigay ang buong budget ng OVP ng mga Senador. Gayunman, kung magmamatigas ang mga kongresista hanggang sa Bicameral Conference Committee, maaring mauwi sa reenacted budget ang pondo ng OVP. Most likely. Kung walang mag-give in pagdating sa BICAM, what will happen? Pagdating sa BICAM? Stalemate talaga. Stalemate. I don't know kung the reenactment of budget is can be done on a particular agency. Ang alam ko reenactment of budget is the whole national budget. That's my personal opinion, ha? Huwag niyo sabihin, baka mamaya magalit yung iba na mag-uupos dyan. Pero generally, my observation, karamihan sa amin ay for the preservation of that time-honored tradition of... Corvera para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa AtNet25 TV.